ang pangit ng naging adaptation ng Season 3 ng One Punch Man. Alam nyo, sa totoo lang, walang pumipigil sa atin na magreklamo, lalo kapag may nakita tayo na para sa atin is hindi tama at hindi natin deserve. Kung nabubuhay nga siguro yung pambansang bayanin natin na si Rizal, most likely magiging keyboard warrior siya at Facebook o Twitter ang gagamitin niyang platform para i-express ang displeasure niya sa nangyari dito sa One Punch Man. Mina, what's up? Pwede bang bumoses yung gaya ko na hindi naman nanonood ng One Punch Man? Oh, kalma. Relax. Hindi man ako nanonood pero the last time I check, may dalawa akong fully functional na mga mata. Saka, as a not so proud chronically online person, nakikita ko sa social media kung gaano kalala ang naging adaptation sa anime na to. From sliding PNG, anim na daliri at itong sobrang faithful sa manga counterpart niya kung saan crop yung buhok nitong character na to. Which, ewan ko kasi diba, ang dami nagreklamong manga fans na baka raw hindi maging kamukha ng anime yung manga. So, parang ganito ba yung gusto nyo? Anyway, dahil sa mga yan, hindi nakakapagtaka na sobrang baba na naging IMDb ratings nitong Season 3 ng One Punch Man. And not only that, kung sisilipin nyo yung mga social media posts about this, parang universally puro reklamo ang mababasa nyo. Pero bilang consumer ba, tama ba na ibuli natin yung studio o kung sino man ang mga tao behind this hot mess? Of course, automatic naman na malimang cyberbully, let alone mangharas ng mga animators na alam naman ng karamihan is hindi pinapasahod ng tama. Pero I know, we can't help it kasi how come na yung generic Isekai number 35 ay may mas malupit pang animation kaysa dito sa One Punch Man na kilala na sa buong mundo, di ba? Here lies the real problem. Hindi yung studio na JC Staff, hindi yung Bandai Namco, at lalong hindi rin yung mga pobreng animators. Ang totoong problema, ready? Kayo. Kayo na mga fans ng One Punch Man. Kung noong Season 2 pa lang sinimulan nyo na mag-boycott, like hindi na kayo bumili ng kahit anong One Punch Man anime-related stuff, kasi sa totoo lang, marami na akong naririnig doon pa na quality-wise, malaki ang ibinaba ng Season 1 sa Season 2. Alam ko naman lahat umasa na baka this time around ayusin na nila dahil sa backlash that time. Plus, maganda rin naman talaga ang One Punch Man. Saka, grabe, 6 na taon nyo inintayan. Kaso, wala eh. Naging confident na ang mga kapitalista. Heck, tuloy-tuloy pa rin nga ata siguro kayo nanonood ng One Punch Man Season 3, no? I know, i-defend nyo sarili nyo na pinipirata nyo naman pero still, hindi na hate watch yan. Form of Stockholm Syndrome na yan. Basta bahala na kayo mag-away-away dyan habang chill lang ako dito naglalaro ng video game na gawa ng biggest media franchise in the world na worth billions and billions and billions and billions and billions. So, that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Ang saklap na yung anime na sinusubaybayan nyo naging ganito, diba? Sige lang, gawin yung R off my chest tong comment section. With that, well, yun lang.